Sa loob ng walang laman na gusali, unti-unting nawawalan ng kontrol ang ating binatang si Kuyomi sa realidad. Habang tumataas ang kanyang pag-akyat sa paikat na hagdanan, lalo siyang nababaliw, gaya ng makikita sa kanyang pagbabago ng kilos. Pagdating sa tuktok, pagod na pagod si Kuyomi. Halos malaglag ang dugo sa kanyang mukha dahil sa ihip ng hangin. Gayunpaman, nang makita ang dami ng mga uwak na nagtitipon doon para lang sa kanya, mas malaki ang problema ng ating binatang lalaki kaysa sa pagiging cool sa tuktok ng isang gusali. Kaya, bumaba muli ang binata habang ang mga uwak ay patuloy na nakatitig sa kanya. Kung hindi iyon masamang senyales, ewan ko kung ano iyon. Pagkatapos ay sumikat ang araw sa kanya, at iisipin mong maayos na ngayon dahil kapag sumikat ang araw sa anime, kadalasan ay maganda ang ibig sabihin noon. Mali. Para kay Kuyomi, ibig sabihin nito ay niluluto ng buhay. Bagamat ginagawa siyang isang mahusay na steak sa totoong oras, dapat man lang pahalagahan ang visual na piging na inihain ng animator gamit ang mga epekto ng apoy at ang kanyang running animation. Pero sandali lang, simulan na natin ito sa simula. Naglalakad ang ating bida sa tabi ng dagat, habang lumilipad ang mga cherry blossom nang pumasok ang resident girl ng serye. Pagmamaliit lang ang sabihing nabighani ang lalaki sa kagandahan nito. Pero tulad mo, hindi siya kikilos. Pinahahalagahan lang ng isa ang nilikha ng Diyos at nagpatuloy. Buti na lang at hindi ito totoong buhay, at nais ng mga Diyos ng anime na hindi na siya magiging walang silbi. Bigla, ang banayad na simoy ng tagsibol ay naging agresibong hangin. Tingnan ang klasikong fan service shot at ngayon, mayroon siyang kakaibang sitwasyon na kailangang ayusin. Laking gulat niya nang hindi galit ang babae at sa halip, hinayaan lang siya, tumalon sa tabi niya, at dahil dito ay napunta sa puso niya ang best girl ng anime na ta. Sinubukan ng babae na magsimula ng usapan, ngunit sinaway siya ng sosyal na awkward na si Kuyomi, at pagkatapos ay lumagpas sa kanya. Bagamat mabagal ang galaw at mukhang cool siya, ang tanging nasa isip ko lang ay, huwag kang magpaka-torp bro iris mo siya para sa amin. Buti na lang at pamilyar si Hana sa laro niya. Sinundan niya si Kuyomi at sinubukang magpanggap na parang may kakaibang reason sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang K sa pangalan nito ay nangangahulugang anti-Diyos. Ang dalawang U at O ay para sa mabuting sukat at ang Mi ay nagmula sa puno ng Gecko. Bilang kapalit, tinawag ng bida na si Kuyomi ang babae sa kanyang buong pangalan. Nagulat na naaalala nito ang kanyang pangalan kahit na hindi ito namumukod tangi. Sinabi sa kanya ni Kuyomi, para sa ating ikalawang taon sa finals, nakakuha ka ng perpektong marka sa lahat ng asignatura, kahit na sa PE at arts. Natural, tinutokso siya ng babae, tinatanong kung sinusubaybayan ba siya nito, ngunit sa isang mapaglarong tono. Gayunpaman, seryosong sumagot si Kuyomi, oo sabi sa akin ng aking alien na kaibigan. Ang nakakatawa rito ay ang pagtatanong ni Hana kung mayroon ba siyang mga kaibigan. Tila, medyo loner ang ating bida at nabanggit ni Hana na hindi pa siya nakikitang nakikipag-usap sa kahit sino noon, na hindi niya itinanggi. Sumagot siya, hindi naman kailangan ng maraming oras para malaman ng isang talunan na tulad ko na sikat ka sa paaralan. Pero sa di malamang dahilan, hindi na unawaan ng babae ang ideyang iyon. Pagkatapos, habang naglalakad, binasag ni Hana ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong kung naniniwala siya sa mga bampira. Lumabas na may tsismis sa paaralan tungkol sa isang bampira sa bayan, at pinayuhan ang mga tao na huwag lumabas ng mag-isa sa gabi. Gayunpaman, hindi naniniwala ang ating bida sa mga ganitong tsismis. Nagdagdag si Hana ng higit pang mga detalye na nagsasabing ang vampira ay isang blonde at magandang babae, na tinawag ni Kuyomi na kalokohan. Bakit kailangan laging maging isang babae? Malamang na nakakita lang ang mga tao ng isang blonde na babae at tinawag itong vampira. Pagkatapos ay sinabi ni Hana, sa ilalim ng ilaw sa kalye, halos kumikinang ang kanyang blonde na buhok, ngunit wala siyang anino. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ng kamera ang kanilang mga anino at nako, ang sa kanya ay kasing kapal ng oo, naiintindihan mo ang punto. Gayunpaman, wala pa ring pakialam si Kuyomi sa alinman sa mga iyon. Ikinakatwiran niya na ang mga ilusyon ng mga tao ang dahilan kung bakit kumakalat ang mga tsismis tungkol sa mga bampira. Sumang-ayon si Hana, ngunit inamin niyang sana ay totoo ito. Interesado siya sa supernatural at gustong-gusto niyang makilala ang isang bampira balang araw at tumuloy sa Aura Farm ng kaunti.
Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Hana ang ating bida sa kanilang munting pep talk at pinuri ito sa kanyang chill vibe, na sinasabing naging komportable siya para malayang humiyaw. Dahil sa interaksyong ito, nagtaka si Hana kung paano walang mga kaibigan si Kuyomi sa paaralan, na kinumpirma niya na personal niyang desisyon na manatiling mag-isa. Sa kanyang isipan, kapag nalulungkot ang isang kaibigan, dapat siyang nalulungkot. Kapag nasasaktan ang isang kaibigan, dapat siyang nasasaktan. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng mga kaibigan ay nangangahulugan ng pag-imbita ng kanilang mga problema sa iyong buhay, at iyon ang isang bagay na ayaw harapin ni Kuyomi. Sinubukan ni Hana na ipagtanggol ito, kapag nagsasaya ang mga kaibigan, magsasaya rin siya. At kapag masaya sila, magiging masaya siya, ngunit iba ang pananaw ni Kuyomi dito. Inggit lang ako sa kaligayahan ng isang kaibigan at kapag nagsasaya sila, naiinggit ako. Nang marinig ito, tinawag siya ni Hana na makitid ang isip, ngunit malinaw na mayroon siyang mas malalim na problema kaysa sa pagiging isip bata lamang. Gayunpaman, inalok ng matalik na babae ang nag-iisang lalaking ito at sinabi sa kanya na pupunta siya sa library, inaanyayahan siyang sumali. Ngunit, ang ating lalaki ay muling nagsabi ng walang kabuluhan bagay, sinasabing hindi niya estilo ang pag-aaral tuwing spring break. Ngunit ang ating babae, si Hana, ay sobrang kulit parent. Isinagip niya ang dula sa pamamagitan ng paghingi ng telepono sa imo na lalaki para maidagdag niya ang kanyang numero. At nang ganoon na lang, nagkaroon si Kuyomi ng kanyang unang kaibigan, na kamakaway sa kanya ng palm na may pinakamalaking dub sa kanyang buhay. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan ng lalaki ang isang nabaligtad na kotse, ngunit hindi niya ito pinansin. Masyado siyang abala sa paglutang sa Cloud9 matapos makuha ang numero ng isa sa pinakamagandang anime girl. Pag-uwi, ang ating lalaki na si Kuyomi ay nakikita si Hana tuwing kumukurap siya. Hindi sapat ang sabihing malubha ang kanyang kalagayan. Namula ng husto ang mukha ng ating bida at sobrang balisa kaya tumakbo siya ng gabi para magpalamig, na parang bullet train ang bilis. Ngunit, hindi ito nakatulong. Pagkatapos ay nakita natin siyang nakatayo sa harap ng isang dune shelf, halatang naghahanap ng bibili ng mga obra para sa gabi. Bigla, habang nakatayo siya sa ilalim ng mga ilaw sa kalye, nag-iisip kung tatawagan ba ang babae or hindi, lahat ng ilaw sa paligid niya ay na-off, kahit sa loob ng mga gusali. Ang tanging kumikinang pa rin ay isang kumikislap na ilaw sa kalye malapit sa istasyon ng tren, kung saan makikita natin ang mga mantsa ng dugo na nakakalat sa lupa. Sinusundan ng bakas ng dugo papasok sa istasyon, pinatunayan ni Kuyomi na siya ang tipo ng taong unang masasawi sa isang horror movie. Naglakad ng milya-milya ang ating bida sa bangungot na parang mga silid sa likod hanggang sa makakita siya ng isang pader na puno ng dugo. At sa halip na bumalik, sumubok pa siya ng mas malalim. Kahit kailan ay hindi siya tumigil sa pag-iisip, nako, ang tagal na rin mula nang huli akong makakita ng ibang tao. Siguro dapat na akong umuwi, maglinis ng katawan, maligo, at matulog. Hindi sa halip, sumakay siya sa nakakatakot na escalator pababa kung saan niya nakita ang isang blonde na babae na nakasuot ng pulang damit na puno ng dugo. Natural na, nagsimulang mabaliw ang binata, ngunit wala iyon kumpara sa susunod na mangyayari. Habang nakahiga, humingi ng tulong ang babae kay Kuyomi. Mula sa paraan ng paglapit niya rito, malinaw na tumatanggi ang isip nito, ngunit sumasang-ayon ang katawan nito. Habang may isang tali pa rin ng katinoan na pumipigil sa kanya, sinubukan ni Kuyomi na gawin ang tama, ngunit nang buhatin niya ito, kumislap ang buhok nito sa ilalim ng kumikislap na ilaw, na nagpapakita na naputol ang kanyang mga braso at binti. Natural, biglang tumakbo ang ating bida at sabi niya tatawag siya ng ambulansya, pero sa sobrang takot niya ay hindi niya mapindot ang mga buton ng telepono niya. Hindi naman sa makakatulong iyon dahil hindi naman kailangan ng putol na babae ng ambulansya, dugo lang ni Kuyomi ang kailangan niya. Sa sandaling iyon, naalala ng ating bida ang mga sinabi ni Hana tungkol sa isang magandang blonde na vampira sa bayan. Nagpakilala ang babae bilang si Keisha Azarola Orion, ang vampira na may iron-blooded, mainit, at malamig na dugo. Hiningi niya ang dugo ni Kuyomi bilang laman, sinasabing dahil napakarami na niyang nawala, hindi na siya makakapag-regenerate, at isang malaking karangalan para sa isang mababang tao na tulad niya na ialok ito.
Natural, nang marinig ang kanyang malaking pangalan at mapagtanto na gusto niyang gumaling ang lahat ng dugo nito, pumasok ang instinct ni Kuyomi sa kanyang survival. Mabilis na tumakbo ang kanyang isip palabas at hindi pa nakakahabol ang kanyang katawan. Nang makita siyang umatras, itinigil ni Kisha ang matapang na pag-arte at nagsimulang umiyak, sinasabing ayaw niyang masawi sa lugar na iyon. Ang lalong nagpatindi sa eksena ay ang pag-ikot niya na parang nasasawi na hayop. Dahil dito, sa wakas ay umilo ang takot ni Kuyomi kaya tumakbo siya palabas. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, kung kailan ang isip niya ay maghihiwalay sa harap ng kanyang katawan, sa pagkakataong ito ay nakakulong pa rin ang kanyang isip, iniisip ang vampira at tinitimbang kung dapat ba siyang bumalik or hindi. Labis ang kanyang pagkadismaya, gumawa ang kanyang utak ng desisyon na bumalik. Hindi makapaniwala si Kisha na bumalik ang talunan na ito para tulungan siya. Tinanong pa niya kung sigurado ba ito sa kanyang pinili. Nanatiling totoo si Kuyomi at inamin na hindi siya sang-ayon na ibigay ang kanyang buhay, ngunit iyon nga ang totoo. Inihiga ng baliw na binata ang kanyang ulo sa kanyang katawan at nangako sa kanyang sarili na magiging mas mabuting tao siya sa kabilang buhay. Sa hitsura nito, ang vampira ay naantig sa maraming paraan, at talagang tinuyo siya. Maya-maya, iminulat ni Kuyomi ang kanyang mga mata, kinukumpirmang matibay ang sahig at ang kanyang kaluluwa ay nasa kanyang katawan pa rin. Naisip niya kung panaginip lang ba ang lahat hanggang sa tumingin siya sa kanan at nakita ang isang babae na natutulog sa kanyang braso. Agad siyang sinubukang gisingin ni Kuyomi, ngunit patuloy pa rin siyang sinasabihan ng babae ng 5 minuto pa. Sa tuwing tatanungin niya itong bumangon, 5 minuto pa ang lumipas, na sa totoo lang ay nakaka-relate ako. Pagdating sa oras, tiningnan ni Kuyomi ang kanyang relo para lang mapagtanto na 2 araw na ang lumipas. Kaya, umalis siya ng istasyon para umuwi. Nagkataon, ibinabalik tayo nito sa unang eksena, ang kung saan siya ay nagluto ng buhay. Naramdaman ito ng batang babae at sumunod sa kanya. Nakagawa siya ng kahangahangang pagtalon mula sa bubong, na hindi naman kailangan, ngunit napakaganda. Nagsimula rin siyang masunog dahil sa sikat ng araw. Mabuti na lang at dumating ang maliit na babae sa tamang oras para maabot si Kuyomi at hilahin ang kanyang uling na katawan pabalik sa gusali. Sa loob, pinagalitan niya ito dahil sa kawalang isipan nitong desisyon na lumabas sa araw, at sinabing ang karaniwang vampira ay masasawi agad pagkatapos lumabas. Gayunpaman, dahil magkaiba ang kanilang pagkakagawa, masusunog lang sila, magre-regenerate, masusunog, magre-regenerate, at ipagpapatuloy ang siklong iyon hanggang sa hindi na alam kung kailan. Pagkatapos ay tinapik ng babae si Kuyomi sa ulo at isiniwalat na siya ay walang iba kundi si Kisha, or sa halip ay small shot. Kung isasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang anyo, ipinaliwanag pa ng nabawasang anyo na vampira na 400 taon na ang nakalipas mula noong huli siyang makatikim ng dugo ng tao, kung saan si Kuyomi ay pangalawa pa lamang niya. Matapos makita ang pagbabagong buhay nito kanina, natuwa siyang tawaging matagumpay ang pagbabagong anyo. Ngunit, ang mas nakakagulat pa ay hindi niya alam ang pangalan ng kanyang bagong alipin, isang bagay na itinuring niyang hindi mahalaga, kung isasaalang-alang na magsisimula na ito ng isang bagong supernatural na buhay. Habang inililibot siya sa lugar, sinabi ni Kisha sa ating bida na pinili niya ang cram school na iyon bilang kanyang base dahil abandonado na ito, kaya naman ito ang perpektong lugar para magpahinga. Tinukoy siya ni Kuyomi bilang small shot habang sinusubukang magtanong muli, ngunit tumutol siya, at sinabing mas gusto niya ang Heartblade. Gayunpaman, tulad natin, mas gusto ng pangunahing lalaki ang mas maikli at mas madaling bersyon ng mga pangalan, na nakakuha ng atensyon ng maliit na immortal at sa mahinahong paraan ay namula siya. Pagkatapos ay tinanong ni Kuyomi ang halatang tanong na iniisip nating lahat. Bakit mayroon ka ng katawan ng bata ngayon? Itinuro pa niya kung paano siya mas mature noon, na kung tutuusin ay talagang kinatatakutan ni Small Shot. Gayunpaman, sumagot siya, kinuha ko lahat ng dugo mo matapos maputol ang mga paa at kamay ko, pero hindi pa rin sapat. Kaya naman, kumuha ako ng anyo na kaya kong panatilihin. Dagdag pa niya, isa pa, kakaunti lang ang kaya kong panatilihing immortalidad, at karamihan sa aking mga kapangyarihang vampira ay hindi na magagamit ngayon. Pagkatapos, syempre, nagpatuloy siya sa paggawa ng klasikong pananalita na 30,000 taong gulang. Alam mo na at maaaring hindi ko kamukha,
pero isa akong vampira na ilang siglo na ang tanda. Para sa akin, isa kang bagong silang. Kaya, kapag tinawag mo ako, galangin mo ang pangalan ko bilang iyong nakatatanda at master at bilang isang sinaunang supernatural na halimaw. Ang una niyang ginawang pangangibabaw ay ang paghingi ng tapik sa ulo, na malugod na tinanggap ni Kuyomi. Kasunod ng bonding activity na ito, tinanong ni Kuyomi ang tunay na tanong, bakit mo ako ginawang vampira? Dagdag pa niya na handa na siyang masawi sa sandaling iyon. Inihayag ni Kisha na kahit hindi niya intensyon na gawing vampira ito, hindi ito maiiwasan. Sino mang mahaluhan ng dugo ng isang vampira ay magiging isa ng walang pagbubukod. Sa kabuuan, naging madali para sa kanya dahil may kailangan siyang ipagawa. Pinutol siya ni Kuyomi para tanungin kung maaari pa ba siyang maging tao, at tiniyak ni Kisha na magagawa niya iyon basta't gagawin niya ang kanyang bahagi. Kaya naman, ikinwento ni Kisha sa kanya ang tungkol sa 3 espesyalistang mangangaso ng vampira na nagnakaw ng kanyang mga bahagi ng katawan. Dahil kaunti na lang ang natitirang lakas niya para mag-regenerate, wala na siyang pagkakataon laban sa kanila. Dito pumapasok ang papel ng pangunahing lalaki at kailangan niyang harapin ang 3 iyon at bawiin ang kanyang mga paa at kamay kung gusto niyang bumalik sa pagiging tao. May punto si Kuyomi, na binanggit na wala siyang anumang kasanayan sa pakikipaglaban, lalo na ang kakayahang harapin ang mga espesyalista sa pangangaso ng vampira. Tinitiyak sa kanya ni Kisha na iba na ang kanyang pagkakagawa ngayon. Bilang kauri na niya, mayroon siyang kapangyarihan hindi lamang para kalabanan ang isang mangangaso, kundi para talunin siya, isang nangungunang vampira, kung gugustuhin niya. Gayunpaman, kinwestiyon ni Kuyomi kung may bigat ba ang kanyang mga salita. Dahil nagawang agawin ng 3 iyon ang kanyang mga paa at kamay noong siya ay nasa pinakamataas na kapangyarihan, inamin ni Kisha na natalo siya dahil sabay-sabay silang nagtulungan laban sa kanya, bagamat sinabi niyang maaari sana siyang manalo kung hindi niya sila binaliwala. Sa madaling salita, kung lalabanan sila ni Kuyomi ng paisa-isa, posible ang tagumpay. Mas madaling sabihin kaysa gawin ang trabaho dahil ang baguhang ito ay kalaban na ngayon ng 3 Monster Hunter. Una, si Dramaguchi, isang malaking lalaking mahigit 2 metro ang taas na may hawak na 2 espada ng Flamberg. Pangalawa, isang binatang mangangaso ng vampira na lumalaban gamit ang isang napakalaking krus bilang kanyang sandata. Pangatlo, ang Guillotine Cutter, isang arsobispo ng isang bagong relihiyon na kanyang nilikha, na nagsasabing siya ang Diyos. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Kuyomi ang kanyang sarili na na-corner ng lahat ng 3 na walang matatakbuhan. Habang ang 3 ay nag-uusap sa isang wikang hindi maintindihan ng pangunahing lalaki, isang misteryosong lalaki na nag-aura farming mula sa malayo ang napansin ang kaguluhan at nagpas siyang sumali sa kasiyahan. Ang lalaki na nag-aura farm ay tumakbo papunta sa eksena habang ang lahat ng nasa likuran niya ay sumasabog sa pagkawasak. Samantala, sinubukan ni Kuyomi na magsalita para makalabas, ngunit wala itong silbi. Hindi gumagana ang walang silbing usapan na talk no jutsu dito. Habang siya ay bumagsak sa isang awkward na posisyon, umiiyak para sa kanyang buhay, ang lalaking naka-aura farm, na masyadong matamis para maging maasim, ay sa wakas ay dumating upang iligtas ang kanyang kawawang sarili at mukhang lumilipad habang ginagawa ito. Pagkatapos linisin ang baybayin, nagpasalamat si Kuyomi sa lalaki, bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at nakatutok, handa kung sakaling gumawa ng hakbang ang bagong dating na ito. Gayunpaman, ang huli ay ganap na walang pakialam. Tinulonggan lang niya ito at pagkatapos ay sinabihan ng lalaki si Kuyomi na dapat silang umuwi. At ang ibig niyang sabihin sa bahay ay ang cram school. Lumabas na siya ang taong orihinal na nagsabi kay Kisho tungkol sa inabandonang paaralan. Matapos niyang ibalik si Kuyomi sa istasyon, patuloy niyang kinaladkad ang walang malay na katawan nito sa paligid ng lugar. At nang makita ito ng lalaki, ibinigay niya sa kanya ang impormasyon tungkol sa lugar. Tinanong ni Kuyomi kung sino ang lalaki, ngunit tumanggi ang estranghero na sumagot. Gayunpaman, tiniyak niya rito na hindi siya isang asasin ng vampira or isang espesyalista, ibig sabihin ay hindi siya isang banta, at idinagdag lamang, kapag dumating ang tamang panahon, magpapakilala ako. Pagbalik sa paaralan, sinalubong ni Kisha ang kanyang lalaki ng bukas ang mga braso. Ang makita siyang buhay at maayos ay isang senyales na nagtagumpay siya sa kanyang misyon, or iyon ang naisip niya. Matapos ipaliwanag ang nangyari, nalungkot si Kisha na nagtutulungan pa rin ang 3 mangangaso.
Muling ikinatuwiran ni Keisha na dapat ay isa-isa silang nilabanan ni Kuyomi. Nang marinig ito, sinabi ni Kuyomi, "Girl, tumahimik ka na lang at magdasal tayo na sana ay hindi nila matagpuan ang lugar na ito anumang oras sa lalong madaling panahon." Dahil dito, sinabihan sila ng misteryosong bagong lalaki na huwag mag-alala dahil naglagay siya ng hangganan sa paligid ng paaralan habang sila ay natutulog. Natural, tinanong muli ni Kuyomi kung sino siya at kung bakit niya sila tinutulungan. Kahit hindi siya kaaway, malinaw na wala rin sa panig nila ang lalaki. Simple lang ang sagot ng lalaki, ang trabaho niya ay panatilihin ang balanse. Hindi nasiyahan, sumagot si Kuyomi, "Tigilan mo na ang aura farm na ito at magpakilala ka na lang." Ashino Mim ang pangalan ng lalaki at gumaganap siya na parang awtoridad sa mga halimaw at aparisyon, ang mga aparisyon ay nangangahulugang mga multo or mga nilalang na parang multo. Sa isang paraan, isa siyang espesyalista, ngunit isang napaka-espesipikong uri. Ang trabaho niya ay hindi labanan ang bawat nilalang na makakasalubong niya, kundi panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga tao at ng supernatural. Nakikipagnegosasyon siya mula sa neutral na lugar, na nagbibigay sa magkabilang panig ng pantay na pagkakataong lumaban, or mas mainam na iwasan ang labanan ng buo. Ang pagbuhos ng impormasyong ito ay nagpapaisip kay Kuyomi tungkol sa kanyang kasalukuyang kalikasan at kung saang panig talaga siya kabilang. Sinabi sa kanya ni Ashino, "Nasa panig ka ng oddity." Mas gusto ng huli na tawagin silang mga halimaw or oddity, at para sa kanya, si Keisha ay isang oddity assassin. Hindi tulad ng mga normal na vampira, kumakain siya sa enerhiya ng mga oddity, na ginagawa siyang isang bihira at kilalang figure sa supernatural na mundo. Tinapos ni Ashino ang kanyang pagpapakilala sa pamamagitan ng pagturo kung gaano talaga kahirap ang sitwasyon ng home team. Sinubukan ni Keisha na magpanggap na kalmado at walang sino man ang may sitwasyon dito. Gayunpaman, ibinauling ni Ashino ang kanyang mga salita kay Kuyomi, na sinasabing siya ang nahihirapang harapin ang supernatural na mundo bilang isang bagong vampira. Sa makatuwid, inalok ni Ashino na mamagitan kay Kuyomi at sa tatlong mangangaso. Ngunit syempre, may isang hadlang. Ang kanyang bayad, 2 milyong yen, dahil trabaho niya iyon at kailangang kumain ang lalaki. Labis na ikinagulat ni Kuyomi, pumayag ang kanyang master na pakinggan ang lalaki. Ang unang plano ni Ashino ay ang tame time na hilingin sa lahat ng partido na lutasin ang mga bagay-bagay ng mapayapa. Kung mabago iyon, magmumungkahi siya ng laro, isang mas mapanganib na opsyon, ngunit ang may pinakamalaking tsansa ng tagumpay. Simple lang ang premise ng laro at paghihiwalayin ang mga mangangaso at harapin ang bawat isa ng paisa-isa. Tulad ng orihinal nilang plano, dahil nagdududa sa kakayahan nito, tinanong ni Keisha kung paano niya planong mapadalo ang tatlo sa negosasyon. Itinago ni Ashino ang bahaging iyon sa kanyang sarili at lihim ng kalakalan, aniya. Ang kailangan lang niyang malaman ay magaganap ang pagpupulong at sasang-ayon sila sa laro. Ngayon, nasa ating bida na lalaki ang pag-aalaga at pagbawi sa mga nawawalang paa ng kanyang master upang mabawi niya ang kanyang buong kapangyarihan at maibalik ito sa normal. Sa purong vibes, kinumpirma ni Keisha na si Ashino ang tunay na real deal. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa pera ng tao or kung magkano talaga ang 2 milyong yen. Kaya tinanong niya ang kanyang servant kung maaari ba itong sagutin nito. Dahil ito na lamang ang tanging paraan niya para maibalik ang buhay niya bilang tao, walang ibang nagawa si Kuyomi kundi tanggapin ang kasunduan sa kondisyon na magbabayad siya kung kailan niya kaya at hindi siya pipilitin ni Ashino tungkol dito. Nang gabing iyon, umupo si Kuyomi ng mag-isa at pinag-aaralan ang mga paraan ng paggamit ng mga kamao na para bang makakatulong sa kanya ang mga teknik sa judo sa isang supernatural na laban. Total, si Dramaguchi ay isang ganap na vampira. Nabigla ang pangunahing lalaki nang marinig ito, ngunit mas nagulat si Keisha na hindi ito napagtanto ng kanyang mga servant ng mas maaga, kung isasaalang-alang ang malaking pangangatawan ng lalaki. Ayon sa kanya, walang mortal na maaaring bumuo ng ganoon, hindi pa kasama ang mga kamay na may talim na ginagamit niya. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Kuyomi, bakit ang isang vampira ay nagpapakadalubhasa sa pangangaso ng vampira? Kung saan sumagot ang babae, medyo simple lang. Sa mundong ito, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin or sa kasong ito, masasabi mong pangil para sa pangil. Lumalabas na karaniwan pala ang mga kin hunters at tapusin natin dito ang flashback.
Sa wakas, nagpakita si Hana. 1 minuto na ang nakalipas mula noong huli nating nakita ang kanyang magandang asset, ang ibig kong sabihin ay kanyang ngiti. Nabalisa ang pangunahing lalaki na makipagkita sa kanya at nakita ni Hana ang nakakatawang tingin na iyon at agad na sinimulang kulitin si Kuyomi dahil sa kadalian ng pagkalimot sa kanya, na dinobol ang katiyakan niya na nakita niya ang mga damit panloob nito dahil nakatitig ito ng kahit 1 minuto. Sinubukan ni Kuyomi na iligtas ito, sinasabing hindi niya tinitingnan ang puting kayamanan, kundi ang ilalim ng kanyang palda. Ngunit para kay Hana, parang isang partikular na ganon na rin iyon. Pagkatapos niyang kulitin siya, tinanong siya ng pangunahing lalaki kung bakit siya lumabas ng gabing-gabi. Sumagot siya, nasa nightwalk lang. Pagkatapos ay inilipat niya ang paksa sa binabasa ni Kuyomi. Agad niyang isinara ng malakas ang libro, na nagudyok sa kanya na isipin na ito ay isang materyal para sa matatanda. Ngunit mabilis na isinara iyon ng ating binata, na sinasabing hindi pa niya kailanman at hindi niya kailanman hahawakan ang mga ganoong mga bagay. Siyempre, base sa nakita natin ilang gabi na ang nakalipas, ang ginawa ng lalaking iyon ay isang malaking kalokohan. Dahil sa hiya na tumingin sa kanya sa mata, sinubukan ng pangunahing lalaki na humingi ng paumanhin, ngunit hindi pa tapos si Hana. Tinawag niya itong muli, gusto pa sanang makipag-usap. Nang marinig iyon, natigilan si Kuyomi at hindi siya makapaniwala na ang isang babae na tulad niya ay gusto pa rin siyang kausapin. Binasag ni Hana ang tensyon sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanyang araw at kung anong mga paksa ang kanyang pinag-aaralan. Nakalulungkot, patuloy na nag-aalangan ang ating bidang lalaki. Hindi siya nakisali at sa halip ay sinubukan niyang magbawas ng pansin sa pamamagitan ng pagsasabi na medyo natuto na siya ng Espanyol. Laking gulat niya, ang babae ay medyo fluent sa pakikipag-usap. Sa pagkakataong iyon, kinailangan pang pumili ni Kuyomi ng isang salitang Espanyol, kahit anong salita, para patunayan ang kanyang sarili. Pero sa halip na gamitin ang mga pangunahing salita tulad ng mamir or kamistas, sumigaw ang payaso na ito ng isang salitang Ruso at hindi man lang ito ginamit sa tamang konteksto. Dahil sa hiya, sinubukan niyang bumangon sa pamamagitan ng pagpapanggap na matalino, na nagsasabing, hindi mahalaga kung ano ang alam ng isang tao ngayon dahil ang pagiging buhay ay nangangahulugan ng patuloy na pag-aaral. Pagkatapos ay tumigil na si Kuyomi at hiniling sa kanya na umuwi, kahit na hindi siya nasasabik tungkol dito. Dahil dito, tinanong niya siya kung ano ang gagawin niya kung makakasalubong niya ang isang vampira sa oras na ito, para lamang mabigla ng aminin niya na umaasa siyang makakakilala ng isa. Pagkatapos ay umikot ang kamera sa itaas ng kanilang mga ulo, na nagpapakita na mayroon siyang anino, hindi tulad ng ating bida. Ito ay isang maliit na detalye, isang bagay na hindi niya napansin, ngunit napakaganda nito para hindi banggitin sa buod. Gayunpaman, nagpapatuloy tayo kay Kuyomi na may ganap na pagkasira ng isip sa pag-iisip na ang kanyang kaibigan ay makakatagpo ng mga vampira pagkatapos ng dilim. Kaya, sa klasikong paraan ni Kuyomi, pinagalitan niya ito at sinimulang insultuhan ang babae, sinusubukang putulin ang ugnayan sa kanya ng lubusan. Gayunpaman, patuloy na sinusubukan ni Hana na pag-usapan ang mga bagay-bagay, umaasang malalaman kung ano ang mali. Nakalulungkot, ng mga panahong iyon, nakapagdesisyon na si Kuyomi. Sinabi niya rito na ayaw na niya itong makita, dahilan para tumakbo ang dalaga habang umiiyak. Gayun din, nadurog ang puso ng ating bida at malinaw na ayaw niyang tapusin ang mga ganoong bagay, ngunit kailangan niya para hindi madala si Hana sa supernatural na gulo. Dahil ligtas na siyang wala, malaya siyang lalaban kay Dramaguchi nang walang anumang bumabagabag sa kanyang isipan. Nako, hindi mo may kakaila na nakakatawa ang eksenang iyon, lalo na matapos mawalan ng braso ang loko-lokong MC na ito sa isang tama. Napakahalaga ng ekspresyon sa mukha ni Kuyomi nang mangyari iyon. Gayunpaman, hindi bumagal si Dramaguchi para mag-enjoy ang sandaling iyon. Agad na sumugod ang malaking lalaki para sa isang sunod na tama. Ngunit nagawa ni Kuyomi na labanan ang kanyang sakit at umiwas sa huling segundo. Nang makitang hindi madaling tahakin ang malaking lalaking ito, ginawa ni Kuyomi ang susunod na lohikal na bagay at tumakbo siya palabas. Gayunpaman, naabutan siya ni Dramaguchi at inihagis niya ang kanyang payat na sarili sa pasilyo ng paaralan, na nabasag ang maraming pinto. Sa loob ng isang silid-aralan, naiwasan ni Kuyomi ang isang suntok,
na nagresulta kay Dramaguchi na ma-stuck ang kanyang kamao sa dingding at dahil dito ay muling nakatakas ang una, ngunit nauna itong bumangga sa nakasarang pinto. Habang nagtatago si Kuyomi, hindi nangangahas na gumawa ng tunog para alertuhan ang lalaki, ang kanyang maliit at sugatan na braso ay nakita mula sa kanyang katawan na may kaibig-ibig na tunog na malinaw na nagpaalerto sa halimaw. Kaya naman, nagpa siya si Kuyomi na magpakatatag at ipakita sa malaking lalaki na walang gagawin siya na hindi niya kayang gawin. Sinubukan ng pangunahing lalaki na i-farm aura ang mukha niya, ngunit si Dramaguchi ay parang, ilabas mo ang tunay mong lakas at nagpatuloy ang habulan. Nang makarating sa bubong ng paaralan, nagkaroon ng pagkakataon si Kuyomi na tumalon sa malaking lalaki at atakihin ang kanyang likod, na nagsagawa ng isang perpektong judo shot. Sa kasamaang palad, ang ganitong martial arts ay hindi mahalaga sa mundo ng mga undead. Dahil ginawa ni Dramaguchi ang kanyang mga braso na parang mga blades at pinutol muli ang mga paa ni Kuyomi, na parang bulate sa sahig. Ang tanging pagkakataon ni Kuyomi na manatiling buhay ay ang eye lock at ihabi ang mga atake ni Dramaguchi gamit lamang ang lakas ng kanyang binti, na nagawa niya. Pagkatapos, bigla na lang tumubo muli ang kanyang mga braso. Ang bilis ng pagre-regenerate ay nagpagulat kay Dramaguchi, na nagtulot kay Kuyomi na tumakas mula sa bubong. Pagbalik sa palaruan, nagkaroon ng 1 minuto ang pangunahing lalaki para maghanap ng daan papasok sa sports room ng paaralan kung saan siya kumuha ng ilang baseball na gagamitin. Kasunod nito, nakarating si Dramaguchi sa palaruan at agad na sinugod ang ating bida ngunit sinalubong siya ng isang napakabilis na baseball papunta sa dome. Sa unang pagkakataon, natamba ang malaking halimaw. Sinubukan niyang tumayo muli, ngunit naghihintay sa kanya si Kuyomi dala ang kanyang 100 miles per hour pitch. Matapos tuluyang mapatamba ang halimaw, sinugod siya ni Kuyomi gamit ang isang buong bench, handa ng durugan ang kanyang ulo. Nakakagulat, itinaas ng matapang na lalaki ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Gumawa si Dramaguchi ng desisyon na sumuko bago pa siya may upi. Tila, para sa isang vampira na tulad niya, ang pagpapagaling ng kanyang mga sugat sa ulo ay aabutin ng 2 buong araw. Bukod pa rito, kung tatamaan siya ng huling atake na iyon, tiyak na masasawi siya. Sa simula, tiwala siyang mananalo siya dahil sa kanyang karanasan ngunit dahil sa lakas at talino ng pangunahing lalaki na Kuyomi, halos wala na ang kanyang pagkakataon ngayon. Kaya naman, nilinaw niya na kung siya ay mabubuhay, masayang ibibigay ni Dramaguchi ang kanang binti ni Kisha at aalis sa Japan, na nangangakong hindi na babalik, isang kasunduang tinanggap ni Kuyomi. Di nagtagal pagkatapos ng labanan, naramdaman ni Kuyomi ang isang pamilyar na presensya. Ito ay si Hana at lumalabas na matagal na siyang nanunood mula sa malayo. At kahit hindi siya makakita ng maayos, sigurado siyang nasasaksihan niya ang isang uri ng pambihirang labanan. Pinagalitan siya ng ating bida dahil sa pagbabalik matapos niyang linawin na ayaw na niya itong makita muli. Tumigil ka Kuyomi, hindi ka naman ganyan, sagot niya. Siguradong sinabi niya ang sinabi niya para sa kanyang sariling kapakanan. Sinubukan ni Kuyomi na tumakbo palayo, ngunit pinigilan siya nito, nagmamakaawa na papasukin siya sa kanyang mundo, naniniwalang matutulungan siya nito sa anumang problemang kinakaharap niya. Natural, sinubukan siyang itulak muli ni Kuyomi palayo gamit ang ilang masasakit na salita, ngunit hindi ito gumana sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, pumili siya ng ibang paraan, isang mas masamang paraan. Hiniling ni Kuyomi kay Hana na ipakita sa kanya ang kanyang mga damit panloob. Pagkatapos, at saka lamang niya ito iisiping pakinggan. Laking gulat niya nang pumayag ang babae. Parang nasasaksihan ang pagsikat ng araw sa abot tanaw, nakatayo roon si Kuyomi at nagmamasid ng may pagkamangha. Nang tanungin ni Hana kung sapat na ba ito or kung dapat ba niyang ipakita sa kanya ang kanyang pancake ay saka lamang siya pinigilan ni Kuyomi, ipinaalam na mabuti na siya ngayon. Sa wakas ay naging bahagi na ng team ang babae at hiniling niya rito na maging tunay niyang kaibigan. Ngayong nakabalik na siya sa mga kaibigan, inabot ni Oshino ang binti ng Fang team kay Kisha at naging patas ang lahat. Naisip ni Kuyomi kung paano niya ito gagamitin dahil ang binti ay kasing laki ng kanyang kasalukuyang anyo. At sinabi sa kanya ni Kisha, kakainin ko yan, ano ka ba, at pagkatapos ay nagpatuloy ang maliit na kakatuwang kagat sa bagay na iyon. Hindi na kailangang sabihin pa, nagulat ang mga lalaki at padabog na lumabas ng silid. Sa labas,
Tinanong ni Kuyomi si Mr. Hawaii Shirt, bakit ang bilis bumalik sa dati niyang anyo ang braso niya sa labanan samantalang ang kay Kisha ay hindi. Nagteorya si Ashino na maaaring nawala na ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan noong una siyang matagpuan ni Kuyomi. Isang ideya na sinang-ayunan ng pangunahing lalaki, hanggang sa nakita niyang agad na natunaw ang braso nito ng maputol. Nang makita ito noon, nag-alala siya na baka natunaw din ang mga paa at kamay nito, ngunit nagulat siya na nasa maayos pa rin ang mga ito. Napagpasyahan lang ni Ashino na hindi naman kakaiba na sariwa pa rin ang mga bahagi nito dahil isa siyang bihirang vampira. Idinagdag niya na ang tunay na layunin ng isa pang mangangaso ay hindi ang mga bahagi ng katawan nito, kundi ang kanyang mga kapangyarihan bilang isang vampira. Pinutol ni Kuyomi ang usapan upang magtanong tungkol sa kanyang sitwasyon. Gusto niyang kumpirmahin kung makakabalik ba talaga siya sa pagiging tao, na pinagtibay naman ng una na magagawa niya kapag ang lahat ng bahagi ng katawan ay bumalik na sa kanilang orihinal na may-ari. Total, iyon ang sinabi sa kanya ni Kisha. Gayunpaman, si Kuyomi ay nagdududa pa rin sa kanyang bagong master, iniisip kung nagsinungaling ba ito para lang masunod ang kanyang utos. Nang marinig ito, humakbang si Ashino pasulong at sinabi sa bida na hindi niya ito dapat pagdudahan at dapat siyang magkaroon ng higit na pasasalamat dahil iniligtas nito ang kanyang buhay, na tinutukoy ang insidente ng pagkasunog ng buhay. Pero masasabi kong siya ang unang nagligtas ng buhay nito. At sa aking palagay, hindi niya sana naranasan ang insidenteng iyon kung ipinaliwanag nito sa kanya ang sitwasyon ng mas maaga. Paglipas ng ilang panahon, pinuntahan ni Kuyomi ang kanyang live-amp master, para lamang malaman na ito ay nag-evolve mula sa isang paslit patungo sa isang pretin. Lumapit si Kuyomi at pinaligiran siya ng may pagkamangha, ngunit hindi ayon sa kung anong mga bagay. Tunay na pagkamangha lamang total meron naman na siyang hana. Nang gabing iyon, nagkita ang dalawang magkaibigan sa harap ng inabando ng paaralan. Dinala siya ni Kuyomi upang makita si Kisha sa kanyang natural na tirahan, or sa halip ay sa isang walang laman na cafeteria. Sinisisi ni Hana ang kanyang sarili sa dahilan kung bakit nakilala ni Kuyomi ang vampira. Bagamat hindi ganoon ang pananaw ng pangunahing lalaki, hindi maalis ng babae ang pakiramdam na kung hindi niya ibinahagi ang mga chismis tungkol sa Lady Vampire, iba sana ang nangyari. Napag-usapan na, tinanong siya ni Kuyomi kung bakit siya naghahanap ng vampira. Ano ang dahilan kung bakit siya nahuhumaling sa supernatural? Dahil sa pagkabagot, binaliwala niya ito. Ayon kay Hana, gusto lang niya ng pampalasa sa kanyang buhay at hindi seryoso noong una niya itong sinabi, pero heto na nga. Sa wakas ay nabubuhay na si Hana sa kanyang kwento ng pantasya habang sinusubukan ni Kuyomi na bumalik sa kanyang dating nakakabagot na realidad. Hinikayat siya ni Hana na maaari siyang maging tao muli, isang salitang kailangang marinig ng pangunahing lalaki. Bago umalis, binigyan ni Hana ang ating lalaki ng isang shuffle bag na hiniling niya rito. Dahil sa pagkailang, nagpa siya si Kuyomi na magpalit na lang ng damit, sa paniniwalang nakaiwas siya sa bala. Ngunit sa loob ng bag, nakakita siya ng isang minahan na damit panloob. Isang puting minahan, size M para maging tumpak. Pagkatapos nito, nagsimula na ang palabas, at kitang-kitang ninanamnam ni Hana ang bawat sandali nito hanggang sa puntong lumapit siya para hawakan ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad para kay Loverboy, bukod pa sa pagbibigay sa kanya ng mga superpower ng vampira, binigyan din siya nito ng superbud. Sinimulan ni Kisha na ipaliwanag habang antok pa kung paano pinapalakas ng regenerasyon ng isang vampira ang isang karaniwang katawan sa pinakamataas nitong genetic potential, pinapanatili ito sa pinakamalusog na kondisyon. Sinuri ni Hana ang bawat kalamnan para sa layunin ng pananaliksik. Tinawag siya ni Kuyomi na may brain dead, at agad na umatras si Hana ng 5 hakbang dahil sa hiya. Matapos sirain ang mod, nagpasalamat si Kuyomi sa kanya para sa mga damit at sinubukang magpanggap na cool at hindi siya nag-alala 1 minuto ang nakalipas. Kasunod nito, inalok ni Hana na linisin ang silid dahil iyon lang ang paraan para makapag-alok siya ng tulong sa ngayon. Habang nagpapalipat-lipat ng mga upuan, napansin niya ang isang nakabalot na libro. Natatandaan mo ba yung binili niya sa tindahan matapos niyang pantasyahan ang kanyang mga damit panloob? Oo. Yun nga ang librong iyon. Agad-agad, nagsimulang magkonekta ang mga detalye sa isip ni Hana. Nakilala ni Kuyomi ang vampira pauwi mula sa bookstore noong araw ding iyon na nakilala niya si Hana, at sa pagitan ng mga bracket nang makita niya ang kanyang mga damit panloob. Kaya naman,
hindi na siya nagulat nang makita niyang ang mahalagang librong binili niya ay isang Digen. Kinabukasan, binigyan ni Kisha ng briefing ang kanyang Allipiers tungkol sa susunod niyang kalaban na si Emmer. Ang mga ngaso na may katawa-tawang pangalan ay kalahating bampira rin. Para maalala ang mas mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya, literal na kinamot ni Kisha ang kanyang utak. Hinugot ng baliw na babae na iyon ang kanyang bungo at kinukuskus ng mabuti ang kanyang ulo. At kahit magulo ito, mahinahon, mukhang kasiya siya ito sa paningin. Naalala ni Kisha na kinasusuklaman ni Emmer ang mga vampira dahil pakiramdam niya ay iniiwasan siya ng lipunan ng mga vampira dahil hindi siya isang puro dugong sumisipsip ng pulang selula ng dugo, at natural lang, hindi rin siya bagay sa mga tao. Para ikumpara siya kay Dramaguchi, itinuring ng huli ang pagpaslang sa kapwa vampira bilang isang trabaho, hindi tulad ni Emmer na may personal na paghihiganti sa kanila. Sa madaling salita, depende sa kung saang panig mo siya tinitingnan, ang gawa ni Emmer ay maaaring tawaging krimen ng puot or karahasan ng vampira. Gayunpaman, isa siyang napakapoging vampira at napakalakas din. At tulad ng ibang pangkaraniwang magandang lalaki, may talento si Emmer sa mga basurang salita. Bago nag-away ang dalawa, sinubukan niyang akitin ang pangunahing lalaki, ngunit hindi ito nagpatinag si Kuyomi. Gumawa si Kuyomi ng ilang kumpiyansang hakbang at pagkatapos ay sinugod si Emmer ngunit sa huli ay nagwala ng mabilis ang lalaki, muling nagpakita sa itaas ng hagdan. Katulad ng ginawa ni Kuyomi kay Dramaguchi kanina, ginawa sa kanya ni Emmer, ngunit sa halip na bola, binato ng lalaki ang pangunahing lalaki, tinamaan ang braso nito, at sinilaban ito. Dahil hindi niya kayang tapatan ang Top G, gumawa si Kuyomi ng isang klasikong laro at nagsimulang tumakbo palayo. Gayunpaman, si Emmer ay gumagalaw na parang pangunahing Captain America sa lahat ng kanyang mga paghagis. Sa katunayan, pinaglalaroan niya ang ating bida hanggang sa dumating si Hana sa pinangyarihan para mag-cheer sa kaibigan nito. Ngunit wala sa mood si Captain Emmer na marinig ang pag-cheer ng babae, kaya hinampes niya ito ng krus. Sumugod si Kuyomi sa kanyang tabi upang tingnan siya, ngunit nagawa na ang pinsala. Ang kanyang digestive system ay nasa labas na ngayon. Gayunpaman, hindi umiyak or nagmakaawa ang babaeng si Hana. Sa halip, sinabihan niya ang lover boy na mag-focus sa laban at talunin nga niya ito. Tingnan mo ang hobby na ito at ngayon nagsimula na ang tunay na laban. Si Kuyomi ay gumagalaw na parang baliw, or sa halip ay parang mabangis na hayop. Panoorin siyang umakyat sa gusaling iyon at matapos iwasan ang krus sa ere, ang pangunahing lalaki ay lumapag ng nakadalawang paa sa loob ng isang stadium. Sa wakas ay nalaman ni Kuyomi ang panlilinlang ng lalaki sa paglaho. Ang kailangan lang niya ay kaunting lupa sa hangin para hindi mapaganya ni Emmer ang kanyang camouflage. Matapos mabigang maging invisible, tinalo ni Kuyomi ang lalaki at sinimulang sakalin siya. Sa puntong iyon, pula lang ang nakikita ng pangunahing lalaki, ngunit sa swerte ni Emmer, isang kapwa blondie ang dumating sa tamang oras para pigilan si Kuyomi sa paggawa ng krimen ng kasawian. Kung papaslang ka pa, hindi ka na magiging tao, ang mga salita ni Ashino. Gayunpaman, ang mga sumunod niyang salita ay sadyang nakakainis. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa lalaki, ngunit mula sa pagiging isang giga chad ay lumipat siya sa isang sertipikadong gumagamit ng social media na mahilig mangakit ng mga galit na tao. Natusok lang ang kaibigang babae ng lalaki, at nagtatanong siya ng isang walang kabuluhang tanong, mukhang masigla ka, may nangyari bang maganda? Sa totoo lang, makatwiran ang pagkagalit ni Kuyomi at ang pagkaalam na nanonood lang si Ashino habang siya ay nataman ay magdadala sa sinumang lalaki sa bingit ng kabaliwan. Gayunpaman, hindi pa tapos ang lahat, dahil may paraan si Ashino para iligtas si Hana sa mababang halaga na 3 milyon. Tinanggap siya ni Kuyomi sa kanyang alok at nalaman na ang susi sa pagliligtas sa kanyang kaibigang babae ay nasa kanyang mga ugat. Lumalabas na sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang supernatural na dugo sa sugatang bahagi, gumaling ito pabalik sa normal. Alam ito ni noon at mabuti na lang at agad na nagising si Hana na may karaniwan niyang sense of humor, at tinutokso si Kuyomi. Ngunit, hindi na nagpahuli ang huli sa mga laro niya sa pagkakataong ito. Sa halip, humingi siya ng tawad sa nangyari at lubos na pinahahalagahan ang sandaling iyon. Nang matapos ang yugtong iyon, nasa yugto na ngayon ng kanyang kabataan si Kisha, at ang kanyang itsura ay kasing ganda ng una nating nakita.
Dahil dito, nabawi ng maalamat na vampira ang halos lahat ng kanyang immortalidad. Ang unang pumasok sa isip ko ay, kaya mo pang ang harapin ang susunod na laban ng mag-isa. Gayunpaman, binaliwala niya ang ideyang iyon dahil malayo pa rin siya sa paggamit ng kanyang mga kasanayan sa vampira. Sa kabuuan, isang kasawian lang ang kailangan para mapaslang niya ito. At kung isasaalang-alang na ang huling kalaban ay si Guillotine Cutter, walang paraan para makaalis siyang buo ang ulo. Hindi tulad ng dalawang iba pang mangangaso, si Guillotine ay 100% tao. Sa makatuwid, siya ang pinakadelikado dahil hindi lamang siya nakaligtas sa ganitong trabaho, kundi umunlad din. Patunay na kinuha niya ang magkabilang braso ni Kisha at ang pari ay isang banta, habang si Dramaguchi ay nagsasanay sa pangangaso para sa pera at si Emer ay ginagawa lamang ito dahil sa pagmamahal sa pangangaso ng mga vampira. Si Guillotine Cutter ay nagsasanay sa pangangaso dahil nakikita niya ito bilang kanyang kapalaran. Ang sumunod ay ilang magagandang kuha ng isang lalaking bida kasama ang magandang babae na si Hana at sandaling nagbubuklod. Tinanong ni Hana ang ating lalaki kung sakaling nagugutom na ba siya sa dugo ng tao, na hindi naman ito pinansin ng huli. Matapos matingnan ng mabuti ang babaeng maganda, lumunok si Kuyomi. Kailangan niya munang ilayo ito pansamantala at hindi tulad ng unang pagkakataon na hinabol niya si Hana para sa sarili nitong kabutihan, sa pagkakataong ito ay gusto na rin ni Kuyomi na ilayo ito para sa sarili nitong kabutihan. Ang pagkakaroon ng isang insidente tulad ng nangyari sa kanila ni Emer ay maulit maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkatao ni Kuyomi. Gayun din, ang pagbawi ng kanyang mortalidad sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa panganib ay hindi sulit. Narinig ito, nanindigan si Hana. Kaya hinimok muli siya ni Kuyomi na maging makatuwiran at lumayo. Ngunit tumanggi ang babae na makinig hanggat hindi inilalahad ng pangunahing lalaki ang kanyang nararamdaman. Nalito siya nang makita si Hana na masayang lumulukso sa panganib. At kahit na para sa kanya ito, ang saloobin ng babae sa nangyayari ay medyo nakakatakot. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang sabihin ang creep sa isang masakit na paraan, kahit na hindi ko maintindihan kung paano maipapaliwanag ang creep. Ang gusto lang ni Kuyomi ay malaman kung bakit niya gagawin ang lahat para sa kanya dahil sa huli, magkaklase lang sila na nagsimulang mag-usap kamakailan lang. Tinapos ni Kuyomi ang kanyang pep talk sa pamamagitan ng paglalarawan sa babae na Hana bilang isang santo, at idinagdag na hindi ito karapat-dapat na pasanin ang kanyang sakripisyo. Gayunpaman, hindi ito nakikita ni Hana kung paano ito nakikita ni Emo Boy. Para sa kanya, hindi siya nagsasakripisyo, kundi nagpapakasasa sa bagong pantastikong pakikipagsapalaran na ito. Gayunpaman, kinikilala niya na natapos na ang kanyang bahagi sa kwento, ngunit sinabi sa kanya ni Kuyomi na gusto pa rin niyang makita siyang bumalik sa paaralan at makausap siya. Pagkatapos ay tinukso siya ni Hana ng kaunti at inalok pa siya ng kanyang mga damit panloob para ibalik niya ang mga ito sa kanya kapag nagsimula na ang pasukan. Tawagin itong paghihikayat na manatiling buhay. At sa totoo lang, sino ang lalaban sa langit or impyerno pagkatapos noon? Kasunod ng ilang nakakatawang sandali at isang kapaki-pakinabang na sandali, nagpaalam ang dalawa sa isa't isa, na nangako na ang susunod nilang pagkikita ay sa susunod na termino, or kahit papaano iyon ang kanilang naisip. Lumalabas na may ibang plano si Guillotine Cutter, kasama na ang kanyang kaibigan na si Hana. Matapos humingi ng payo kay Ashino kung ano ang gagawin, sinabi niya rito na ang tanging paraan para makaalis sa gulo na ito ay ang pagsuko niya sa kanyang pagkatao. Kaya, narito tayo. Sinusubukan ni Hana na humingi ng tawad para kay Kuyomi, ngunit hindi niya magawa dahil mahigpit ang hawak ng lalaki sa leeg nito. Ganito rin ang paraan ni Guillotine, kahit na ang posibilidad sa pagitan niya at ng super unit na RMC. Hanggat hindi ka gagalaw, magiging maayos ang babae, sabi ni Guillotine. Pagkatapos ay hiniling niya na sa sandaling magsimula ang laban, dapat itaas ni Kuyomi ang kanyang kamay at aminin ang pagkatalo. Natural lamang, hinimok siya ni Hana na huwag itong gawin, tiniyak sa kanya na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kuyomi dahil walang saysay na bumalik sa normal kung wala ito sa buhay niya. Habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang mga braso mula sa dulo ng kanyang daliri hanggang sa tuktok ng kanyang balikat,
ginawang spaghetti pababa ni Kuyomi ang kanyang mga paa at kamay upang maabot ang kanyang babae at atakihin ang baliw na kalaunan ay ipinako niya sa mga sanga ng isang puno na kanyang natagpuan. Ang antas ng kapangyarihang ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang pagkatao. Pagkatapos, pinuntahan ni Kuyomi si Ashino, at ibinigay sa kanya ng huli ang mga braso ni Kisha. Laking gulat ng ating bida, isang parang basurang guillotine cutter ang tumupad sa kanyang salita at isinuko ang mga armas. Gayunpaman, natapos na ang trabaho. Binati ni Ashino si Kuyomi sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, mukhang hindi ibinabahagi ng pangunahing lalaki ang kanyang nararamdaman. Sa halip, may tanong si Kuyomi na kailangang sagutin. Una, kinilala niya ang katotohanan na ang mga mangangaso ay may sapat na kakayahang kunin ang mga paa at kamay ni Kishat. Pangalawa, dahil ang karanasan sa pakikipaglaban ni Kuyomi ay katumbas lamang ng pakikipaglaban sa kanyang mga kapatid na babae, tiyak na may nangyari para talunin niya ang tatlong iyon. Matapos pang pilitin si Ashino, na sinubukang balewalain ang tanong sa pamamagitan lamang ng pagsasabing, iba ang ginawa mo, umamin ang mahilig sa Hawaiian shirt. Nang lumaban si Kisha sa mga mangangaso, hindi pa siya lubos na nakakalakas, kaya't isiniwalat niya na ang puso niya ay kay Ashino na. At kahit papaano ay hindi napansin ng vampira na nawawala ito habang nakikipaglaban sa tatlo. Biglang naisip ni Kuyomi na sa pamamagitan ng kanyang tuso ay nagawang nakawin ng guillotine cutter ang puso niya. Ngunit itinuwid siya ni Ashino, at isiniwalat na siya ang nasa likod ng malalaking pakana na iyon. Natural, natulala si Kuyomi at nangangahulugan ito na kailangan pa niyang lumaban ng isa pang beses, at laban ito sa kanyang kaibigan. Pansinin na sinabi ko ito sa past tense dahil ayaw ng lumaban ni Ashino. Bagamat ginawa ang lahat ng kanyang mga aksyon upang balansehin ang timangan, ibinigay ni Ashino ang puso ng ganoon na lang dahil naawa siya sa nangyari kay Hana. Matapos ibigay ang mga sagot na mayroon siya, tinanong ni Ashino ang ating bida kung nakakaramdam ba siya ng gutom nitong mga nakaraang araw, na itinanggi ni Kuyomi. Napagpasyahan ng una na ang kanyang immortalidad ay maaaring ang dahilan kung bakit hindi siya nagugutom, ngunit sigurado siyang mararamdaman niya ito sa lalong madaling panahon. Gayun din, binalaan niya ang pangunahing lalaki na mag-ingat pagkatapos niyang bumalik sa pagiging tao dahil ang mga kakaibang bagay ay naaakit sa mga taong nasangkot na sa kanila noon. Sa wakas, sinabihan siya ni Ashino na huwag mag-alala tungkol sa kanyang milyon-milyong utang at magpaalam kay Kuyomi dahil tapos na ang kanyang trabaho rito. Balanse na ang lahat ayon sa nararapat. Nang maibalik na ang lahat sa tamang lugar, si Kisha ay nasa napakagandang mood para mabahala sa ginawa ni Ashino. Gayunpaman, si Kuyomi ay talagang may talento sa pagsira ng vibes ng mga babae. Sa sandaling nabanggit niya ang kanyang pagbabalik sa pagiging tao, pinutol ni Kisha ang kanyang pagdiriwang upang tiyakin sa kanya na gagawin niya ang kanyang bahagi sa kasunduan. Ngunit una, kailangan nilang mag-usap. Sa ibabaw ng bubong ng paaralan, tahimik silang naupo at walang partikular na paksang pag-uusapan. Gusto ni Kisha na mag-usap, ngunit wala siyang mapag-usapan. Kaya naman, nagtanong si Kuyomi tungkol sa kanyang buhay bilang isang vampira at kung anong mga kawili-wiling bagay ang nangyari sa kanya sa loob ng 5 siglo ng kanyang buhay. Taliwas sa kanyang paniniwala, walang gaanong mapag-usapan si Kisha. Sa halos buong buhay niya, ginugol niya ang pakikipaglaban sa mga mangangaso. Kaya naman, ang tanging magandang kwento na may kukwento ay tungkol sa kanyang mga unang servant, si Shiro. Hindi tulad ni Kuyomi, si Shiro ay isang dakilang mandirigma mula sa Japan. Una niya itong nakilala noong siya ay isang medyo batang vampira pa lamang na naglalakbay sa buong mundo. Tinanong ni Kuyomi, kung gayon, bakit hindi mo siya tinawag noong bumalik ka, para lamang ibunyag na matagal na siyang sawi. Simula noon, sinimulan niyang gamitin ang espada nito paminsan-minsan sa labanan bilang isang paraan upang maalala siya. Pagkatapos ay ipinasok ni Kisha ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at hinugot ang isang malaking espada. Ayon sa kanya, ang obra maestra ng espadang ito ay malinis na humihiwa hanggang sa punto na kung ang mga bagay na pinutol nito ay mananatili sa kanilang lugar, magkakaugnay ang mga ito, na maliwanag na nagpapaliwanag kung bakit hindi nahati ang kanyang mga damit. Matapos magsaya, itinago ni Kisha ang matalas na bagay sa kanyang taguan ng armas at ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang mga unang servant.
Ipinaliwanag ng babae na nagpakasawi si Shiro pagkatapos ng ilang taon na pagiging vampira, na medyo hindi pangkaraniwan dahil karaniwang inaabot ng 200 taon bago magsawa ang isang vampira sa kanilang immortalidad. Dahil dito, nainip si Kisha sa isip niya na mag-isa sa buong oras na iyon hanggang sa pumasok sa buhay niya ang pangunahing lalaki. Para sa kanya, lahat ng ginagawa ni Kuyomi ay nakakatawa, mula sa kusang loob na pagbibigay ng kanyang leeg hanggang sa pagtawag sa kanya ng kiss shot sa halip na heartblade. Gayunpaman, dapat matapos ang lahat. Muling tinanong ni Kisha ang bida kung handa na ba siyang bumalik sa pagiging isang talunan na tao. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Kuyomi na mag-isip kung ayaw na ba ng kanyang unang servant na bumalik sa pagiging tao, na sinagot ng una, "Noon, hindi ko siya maaaring gawing tao muli, kahit nahingin pa niya ito." Pagkatapos ng trauma bonding na ito, nakaramdam ng gutom ang dalawa sa unang pagkakataon makalipas ang ilang linggo. Kaya tinanong ni Kuyomi kung ano ang bibilhin, at sinabihan siya ng babae na kunin ang kahit ano. Hindi siya mapili sa pagkain at isang napakasarap na sandali ang kanilang pinagsamahan. Bagamat naging mahirap at puno ng masasamang alaala ang nakalipas na 2 linggo kung babalikan, hindi naman naging ganoon kasama ang bakasyon ng tagsibol para sa pangunahing tauhan. Kaya gusto niyang gawing maganda ang kanilang huling pamamaalam. Purong ngiti lang hanggang sa siya ay bumalik. Natagpuan ni Kuyomi ang kanyang master na babae na nakadapan na parang isang mabangis na hayop na lumalamon kay Guillotine. At gusto ko kung paano hindi sinubukan ng direktor na takpan ang eksena ng isang bagay na maganda or cute. Naranasan natin ang nakakatakot na sandaling ito ng walang emosyon, tulad ni Kuyomi, na sa wakas ay napagtanto na sa ilalim ng kanyang magandang hitsura, si Kisha ay isang halimaw, or gaya ng sabi ni Ashino, isang kakaibang bagay. Habang hawak ang ulo ni Guillotine, sinabi niya sa kanyang nagyayelong servant na hinanap siya ni Guillotine matapos niyang maramdaman ang kanyang presensya. Tila, dahil bumalik na ang kanyang buong lakas, hindi na sapat ang lakas ng harang sa paligid ng paaralan para maitago ang kanyang presensya. Pagkatapos ay inihagis ni Kisha ang totoong impormasyon na ikinagulat ni Kuyomi. "Akala ko kumukuha ka ng pagkain, pero hindi ko nakikita ang babaeng may malaking pakwan na nakasalamin kasama mo," walang pakialam niyang sabi. Natural, nawala sa kanyang isipan si Kuyomi nang mapagtanto niyang nailigtas niya ang isang vampira na kumakain ng mga tao sa nakalipas na 500 taon. At ngayon, kung kakain siya ng iba, lahat ng sisi ay nasa kanyang mga balikat. Hindi kayang pasanin ni Kuyomi ang responsibilidad, gayunpaman, ang tanging magagawa niya sa sitwasyong iyon ay sumigaw sa sakit. Di nagtagal ay inabutan siya ng kanyang gutom at nahalusinate niya si Hana sa ibabaw niya. Sa isang sandali ng panghihina, kinain niya ang mukha nito. Matapos magising, naisip ni Kuyomi na ang pakikipag-usap kay Hana ang tanging tamang gawin. Pagkatapos, nakita natin ang babae na dumarating sa tagwan. Matapos ang kanilang karaniwang pagbibiruan, naupo ang dalawa para mag-usap. Agad na hinimok ni Hana si Kuyomi na magpatuloy sa buhay, at idinagdag na gugustuhin niyang makita ang mga bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya naranasan sa kanilang pagbabalik sa paaralan. "Oo, gaya ng nahulaan mo." Tila, ipinaalam na niya kay Hana ang lahat sa telepono at parang gusto na niyang magpakasawi, kaya naman agad silang nag-alay ng kanilang mga sarili. Sinubukan ni Hana na ipaglaban na hindi niya kasalanan ang pagtulong sa isang nangangailangan. Dagdag pa niya, tungkol naman sa pusong nasa ilalim ng talam, malamang normal lang ito, marahil katulad ng kung paano tayo kumakain ng baboy at baka. Gayunpaman, hindi siya sinisi ni Kuyomi, ngunit sinisi niya ang kanyang sarili sa paninindigan sa maling panig ng kasaysayan, na ngayon ay tinitingnan ang mga mangangaso bilang mga tagapagtanggol ng sangkatauhan. Kaya ang pagtatapos ng kanyang immortal na buhay ang tanging paraan upang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ngunit itinuro ni Hana na isa na naman siyang kasalanan. Ang linyang ito ay tumama sa damdamin ni Kuyomi, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatao. Nag-aalala pa rin siya na kahit gaano pa siya kalakas lumaban, baka madala siya sa gutom at sa huli ay makita ang babae na si Hana bilang pagkain lamang, na sinabi ng huli, "Kung gayon, kainin mo ako." Kahit kakaiba pero magandang pakinggan sa totoo lang at nagulat pa nga ang pangunahing lalaki kahit na sinasabi niya na ganoon ang gagawin ng mga tunay na kaibigan, na sinasabing handa ang mga kaibigan na lumabas ng magkasama. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng pangunahing lalaki.
Hindi ako aabot dito para sa kahit sino, ngunit para sa iyo, gagawin ko, sabi ng babae. At nang marinig ito, si Kuyomi ay nabalisa at walang masabi. At tulad ng isang anghel na tumutugtog ng alpa, nagawa ni Hana na hilahin ang mga tali ni Kuyomi, binago ang kanyang puso at kinukumbinsi siyang mabuhay. Pagkatapos, sinimulang alamin ni Kuyomi kung ano ang dapat niyang gawin kay Kisha. Nasawi na si Guillotine Cutter, naiwan na lamang si Emer at Dramaguchi sa eksena, ngunit alam niyang wala silang magagawa laban sa kanya. Ang tanging taong may kakayahang labanan siya ay si Ashino mismo. Nakalulungkot, wala siyang gagawin maliban sa pagpapanatili ng balanse. Sa madaling salita, nasa kanya ang lahat kung pipigilan siya. Itinuro ni Hana na mayroon siyang parehong kakayahan at kapangyarihan gaya niya. Agad na natigilan si Kuyomi at kailangan niyang hawakan ang kanyang malulusog na bahagi upang makapaghanda siya sa laban, na binibigyang diin kung gaano kahalaga ang sandaling ito para sa kanyang mental na kalagayan. Total, si Kisha ay isang napakagandang babaeng may malaking asset. Ayaw niyang magambala sa laban, kaya ang hands-on training na ito ang tanging paraan upang malampasan ang kanyang mga demonyong iniisip. Kung hindi, mapapahamak ang sangkatauhan. Napahiya, sumang-ayon naman si Hana. Labis na ikinagulat ni Kuyomi, inalis niya ang kanyang damit at inalis ang kanyang damit panloob upang mabigyan ng pinakamataas na benepisyo sa pagsasanay. Nakakatawa, dahil nakita niya kung gaano siya natigilan, natakot ang babae at itinaas pa ang kanyang mga kamay na parang tinutukan siya ng baril nang lumapit ito. Malinaw ang mga tagubili ni Hana na hawakan ang mga plot armor ng 60 segundo upang matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan. At nako, napakahirap tanggihan iyon. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 9,000 salita na malalim, si Kuyomi ang nanguna. Pero hindi namin masyadong ipapakita dahil ang eksenang iyon ay magtutulak sa channel na ito na pangpamilya na maging isang pader ng monetisasyon. Mabuti na lang at nasa isip niya lang ang lahat. Wala naman talagang nangyari dahil hindi niya kayang hawakan ang mga plot armor ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng bahaging iyon, muling ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang pangako na magkikita sa susunod na termino. Di nagtagal, dumating si Kisha sa isang stadium na tinawag siya ng kanyang servant. Humingi ng paumanhin ang una dahil sa hindi niya masyadong pag-iisip sa sitwasyon ng kanyang servant at hiniling na sumama muli sa kanya. Ang kakaibang personalidad ni Kuyomi ay lubhang kaakit-akit kay Kisha at nais niyang gugulin ang kanilang immortal na buhay na magkasama. Gayunpaman, ang katotohanan na kumakain siya ng mga tao ay sapat na para tanggihan niya ang alok. Pagkatapos ay tinanong ni Kisha kung alam na ba niya ang impormasyong ito noon, ililigtas ba niya ito noon, na kinumpirma ng pangunahing lalaki. Lumalabas na inakala niyang tipikal na maninipsip siya ng dugo, ngunit nagpasya siyang baliwalain ito at tulungan siya noong panahong iyon. Gayunpaman, nang makita siyang bumalik sa buong lakas at pumaslang, nanindigan siya. Narinig ito, tumawa si Kisha, tinawag siyang isang mapagkunwari. Sa pamamagitan ng mga imahe ng kanyang mas mahinang sarili, ipinaliwanag niya na alam niyang iniligtas siya nito dahil mahina siya at kapag siya ay naging buo muli, kalaunan ay mawawalan siya ng interes sa kanya. Sa madaling salita, hindi tinulungan ni Kuyomi si Kisha dahil sa kanya, ngunit tumulong dahil hindi niya kayang tumanggi sa isang taong nangangailangan. Nang makuha niya ang kanyang inilalagay, nawalan ng ulo si Kuyomi sa loob lamang ng isang segundo. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang immortalidad ay isang magandang kapangyarihan. Matapos maibalik ang kanyang ulo sa eksena, literal at matalinghagang paraan, sinugod ni Kuyomi ang kanyang master at itinabla ang score. Ang sumunod ay isang medyo nakakakilabot na laban kung saan ang magkabilang panig ay nawalan ng mga paa na parang wala lang. Pagkatapos ay gumawa si Kisha ng desisyon na lumikha ng kaunting espasyo sa pagitan nila at ikwento kay Kuyomi ang kanyang kwento. Lumabas na isa rin siyang tao sa isang punto. At kahit na hindi maalala ng babae ang kanyang nakaraang buhay, sigurado si Kisha na isa siyang mabuting tao. Ngunit wala na itong kahulugan ngayon. Narinig ni Kuyomi at muling binatikos siya na hindi gaanong mahalaga ang impormasyon. Nabanggit lang niya ito dahil ngayon lang niya ito naalala at pagbalik sa lupa, napabagsak ulit ang bida sa lupa. Masasabi kong maganda ang pagkakasulat ng seryeng ito, maganda ang animasyon, at sa pangkalahatan ay napakasayang panoorin. Sa totoo lang, nakakalungkot na may mga taong nagpapalampas nito sa anumang kadahilanan.
Kung mayroon kang kaibigan na hindi nakakaintindi dahil nalilito or gustong manood ng dubbed version, ibahagi lang ang recap na ito. Kapag nawala na ang tensyon ngunit sinserong pag-uusap, tumataas ang intensidad ng laban. Tumaas si Kisha para magpakalakas ng Kai Blast sa langit. Sinamantala ito ni Kuyomi, na naputol ang kamay kanina, para makaiwas. Gayunpaman, mainit pa rin ang ulo ni Kisha, kaya hindi siya nakakuha ng momentum. Ngunit, ang pagkakita sa aura nito na lumalago sa ere ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maglibot sa stadium at ilunsad ang sarili diretso sa likod ni Kisha at lumabas sa kanyang asset. Samantala, nagtatago si Hana sa backstage, hindi kayang harapin ang lahat ng supernatural na karahasan hanggang sa naisip niyang may mali. May nawawalang piraso sa kwento na hindi nila naipaliwanag. Sinubukan siyang patahimikin ni Kisha agad, ngunit hindi gumana ang kanyang mga taktika sa pananakot. Kaya naman, nagpa siya siyang pumasok. Ngunit sa kabutihang palad, naroon ang bida na si Kuyomi para pigain siya. Dahil dito, ang pag-ataking ito ay nagbigay daan kay Kuyomi na abutin ang leeg ng kanyang Master Vampire at simulan ang pagsipsip na parang wala nang bukas. Bilang resulta, ang kanyang ulo ay nagsimulang umilo at ang kanyang katawan ay muling lumaki, sumasailalim sa mga yugto ng buhay. Mula sa itaas, ang tanawin ay parang isang ina na nagpapakain sa kanyang sanggol upang lumaki at lumakas. At nako, kumain nga ba si Kuyomi? Halos sipsipin niya ang kanyang master ng matuyo hanggang sa punto na ito ay naging isang matandang babae. Hinimok ni Kisha ang kanyang servant na magpatuloy sa pag-inom, kung hindi ay muling bubuuan niya ang dugong nawala sa kanya sa lalong madaling panahon, at mawawalan siya ng pagkakataong tapusin ito. Nang marinig ito, tinanong siya ni Kuyomi ng tanong na dapat sana ay itanong niya pabalik noong ibinigay niya sa kanya ang unang bahagi ng katawan. Paano mo ako balak gawing tao? Nabanggit ni Kisha na hindi na mahalaga ngayon. Gayunpaman, si Hana ay nakahanda upang ipaliwanag na ang plano ay masawi kay Kuyomi upang mabawi ang kanyang pagkatao. Sinubukan ni Kisha na itanggi ang mga paratang na iyon, ngunit muling dumating si Hana, na hinuha na kung pinaslang siya ni Kuyomi bago pa siya makumplito, hindi na siya babalik sa pagiging tao. Sa madaling salita, plinano na niyang masawi mula nang iligtas siya nito. Pagkatapos ay inilagay ni Kisha si Hana sa hot seat, tinanong siya, ano ang iyong problema? Sa tingin mo ba ay tatapusin niya ako pagkatapos marinig iyon? At totoo nga, si Kuyomi ay nalito ng husto at nagsimulang humingi ng mga sagot kung bakit niya gagawin ang isang bagay na ganoon. Lumalabas na kamakailan lamang ay naghahanap si Kisha ng lugar para masawi at talagang naniniwala siyang gusto niya ito. Gayunpaman, nang malapit na siya sa kanyang katapusan, ang matandang vampira ay natakot na maglaho. Hindi sinasadya, iyon ang unang pagkakataon na tinulungan siya ng isang tao. At habang iniinom niya ang dugo ng pangunahing lalaki, napagpasyahan niyang ang pagkasawi para dito ay isang magandang paraan. Total, hindi siya maaaring masawi para sa kanyang unang servant, at ang pagkasawi ngayon para sa kanyang pangalawa ay nangangahulugan ng lahat. Narinig ito, nagsimulang umiyak si Kuyomi. Isinasaalang-alang na ang kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo ay hindi nangyayari ayon sa plano, binigyan ni Kisha ang pangunahing lalaki ng ultimatum. Tapusin mo ako ngayon or libo-libo ang masasawi bukas, simula sa babaeng pinagpala ng plot armor na si Hana. Ganoon ang responsibilidad na dapat pasanin ni Kuyomi at naipit sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar, nagpasya si Kuyomi na gamitin ang kanyang trump card na si Ashino. Sinimulan ng pangunahing lalaki na tawagin ang kanyang pangalan, alam niyang hindi mawawala ang baliw na lalaki sa isang palabas na tulad nito. Sa wakas ay natutunan ni Kuyomi ang aral na sinusubukang ituro ni Ashino, na isang bagay na nasa pagitan ng mga linya ng neutralidad at hindi pakikialam sa negosyo ng iba. Matapos sabihin ang kanyang mga signature lines, bumaba si Ashino upang makipag-usap sa ating bida na humihingi ng kanyang tulong. Gayunpaman, ang baliw na lalaki ay hindi naghahangad na makipagnegosyo. Nag-alok si Kuyomi na bayaran ang kahit ano, ngunit tinanggihan ito ni Ashino. Hindi ito usapin ng pera, kundi isang bagay ng responsibilidad. Ang bida mismo ang nagukay ng butas na ito at kailangan niyang matutunan kung paano makaahon dito. Gayunpaman, tila nakipagnegosyo na si Ashino kay Kisha simula nang sabihin sa kanya ng babae na hindi siya makikialam. Gayunpaman, agad itong itinanggi ng Giga Chad, na sinasabing hindi niya maalala ang mga ganoong pag-uusap,
idinagdag na tungkulin niyang ayusin ang mga bagay-bagay. At dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nagpasya siyang bawiin ang kanyang desisyon at sumang-ayon na tanggapin ang trabaho ni Kuyomi sa mababang halagang 5 milyong yen. Agad na nagtanong ang pangunahing lalaki tungkol sa isang paraan upang matulungan ang lahat ng partido na makamit ang kanilang masayang wakas ng walang nasasawi, na sinabi sa kanya ni Ashino, walang ganoong bagay sa totoong mundo. Matapos ang karagdagang pagsasaalang-alang, nagbigay si Ashino ng alternatibo. May paraan ako para pahirapan ang lahat at maaari nating pasanin ang lahat ng paghihirap na ito ng sama-sama. Hindi nito malulutas ang problema ng sinuman, ngunit mayroon akong paraan na tulad niyan. Ang solusyon na ibinigay ay sipsipin ang lahat ng dugo ni Keisha hanggang sa puntong muntik na siyang masawi upang nakawin niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan at katangian bilang isang vampira, at panatilihin siyang buhay sa isang estado na mas mahina kaysa dati. Sa madaling salita, isang gumaganang tao na mahilig at kumakain ng tipo ng tao na mahiyain. Gayun din, hindi makukuha ni Kuyomi ang kanyang masayang wakas dahil hindi na siya kailanman magiging tao muli. Ang pagtupad sa planong iyon ay gagawin siyang isang kalahating tao kalahating vampira na nilalang. Sa wakas, sa pamamagitan ng pagsunod sa landas na iyon, si Keisha ay magiging aasa kay Kuyomi magpakailanman upang pakainin siya dahil kakailanganin niya ang dugo nito paminsan-minsan. Natural lamang, ang isang mapagmataas at makapangyarihang vampira tulad ni Keisha na may pusong underblade ay hindi kailanman sasang-ayon sa ganitong kapalaran, mas pipiliin ang kasawian kaysa sa buhay bilang isang mahinang parasitiko. Ang mga vampira ay likas na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng mga tao, at ang pagkawala ng kanyang kalayaan ay magbabawas sa kanyang pag-iral sa halos hindi na pag-asa. Dahil dito, mas mahirap panoorin ang pagsusumamo ni Keisha para sa kasawian, lalo na tumatangging makinig si Kuyomi at sa halip ay pinipilit ang sarili niyang kagustuhan sa kanya. Mabilis na nagumpisa ang bagong taon ng pasukan, at sa wakas ay nakita na ni Kuyomi ang kanyang kasintahan sa araw na iyon. Itinuro ni Hana ang mga peklat sa leeg ng kasintahang si Kuyomi na hindi pa gumagaling at saka nagtanong tungkol sa kanyang kasalukuyang estado ng kapangyarihan. Hindi tulad ng kanyang dating super regeneration power, si Kuyomi ngayon ay mas mabilis nang gumaling kaysa sa isang karaniwang tao. Nabanggit din niya na ang pagiging mula sa pagiging tao noon ay naging isang vampira, at pagkatapos ay naging isang kalahating vampira ay nagpahalaga sa kanya sa maliliit na bagay tulad ng paglalakad sa ilalim ng araw. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ng bidang lalaki si Ashino. Tinawagan niya ito para sa kanyang nakatakdang appointment sa pagpapakain. Nakakalungkot talaga ang makitang bumalik si Keisha sa kanyang anyong bata na nalulumbay. Muling humingi ng tawad si Kuyomi, ngunit kahit gaano pa kalaki ang paghingi ng tawad ay hindi mababago ang realidad na kanilang nararanasan ngayon. Itinuro ni Ashino kung gaano kagulo ang timeline na ito, inaalala kung paano nandidiri si Kuyomi nang makitang kumakain ng tao ang isang vampira at inihalin tulad ito sa isang pas ang kumakain ng daga. Sa isang paraan, pinili ni Kuyomi na panatilihin ang isang vampira bilang isang alagang hayop. Kinuha ang kanyang mga pangil, ginupit ang kanyang mga kuko, at kinastrate siya. Masyadong malupit iyon kaya naman, nag-alok si Ashino na makasama siya kahit kailan gusto ni Kuyomi na matapos ito. Ngunit sinabi ng huli na hindi siya tatawag anumang oras sa lalong madaling panahon. Pagkatapos umalis ng astig na lalaki, pinuntahan ng malupit na lalaki ang kanyang alagang vampira. Mahinahon pero ngumiti pa rin ito at ang tanging magandang balita sa kwento ni Kuyomi at Keisha ay sila na ngayon ay magkaugnay magpakailanman. Kung ang isa ay masasawi, susunod ang isa. Kaya, masasabing matututo silang masanay sa isa't isa at kalaunan ay magiging magkaibigan.